naman si Jason sa nagpalabas si Jason sa po ngayon ng St. Luke's medical record na ang Pangulo daw po ay nasa masamang lagay. Pineki na naman. Pineki na naman nila ang records na ito. At naalarma po ang ating Malacanang Palace dahil nga po mali. Kaya nga nagpunta si Yusek Ler Castro. Di ba, Boss Mike? Para pinakita si Pangulong Bongbong Marcos na kung gaano ka-kisig, kaliksi at nakipaglaro pa sa kanyang aso. Oh, si Oreo. Kala ko nga si Jason sa yun yung aso. Hindi, si Pangulong Bongbong Marcos kasi mahilig sa aso. Oo. Pero sa mga Duterte, mga aso ang mahilig sa kay Digunyo at kay Sara. Di ba? Tama. Tulad yan, binanggit mo si Jason sa. Oo. Tanong ko sa inyo, hindi pa ba kayo nadadala at hindi pa ba kayo nasasanay dyan? Lahat naman ng banat niyan puro fake news. Oo. Balita ko, nakapag-bail daw yan ng 268,000. Tama. Yan. Nakapag-bail nga ng 268. Doon nga daw po sa Quezon City, sa Quezon kasong City. 11 counts. 11 counts ng... Hindi, estafa yun Oh, kita mo? Kita mo, yan ba pagkakatiwalaan nyo? Estapador. Estapador. Jason sa estapador, kupal ka. Yan ba yun yung naharang sa Bureau of Immigration? Oh. Si Jason sa noon? Oo. Hindi ata nakalipad? Sa akin pagsusubaybay diyan, walang binalita na matino yan puro fake news talaga Ang dami siya rin yung nagbalita na ang Pangulo daw ay dinala sa ospital dati pa yan. Meron pa na parang pinukpok daw, meron pang ganun, pinukpok daw ni First Lady. Oo. Ang dami nilang ganun. Tama. Tapos makikita natin ang Pangulo, gwapong-gwapo pa rin at wala man lang pasa sa mukha. Kaya nga Alam mo, Jason, tingnan mo yung pintuan nyo. Kumakatok na yung mga uod. Malapit ka na sunduin. 1/4 na lang baga mo. Bawa ka sa sarili mo. Kakakasampa lang ng kaso dyan ni Senator Risa Ontiveros. Dahil nga puro mapame-make news. Di ba? Malapit ka nang kunin. Grabe ka naman. Sa malapit ako. Pero kasi, attack dog ng mga Duterte yan At nasa payroll daw, di umano nasa payroll daw yan. Humigit kumulang 1 milyon. Hindi totoo yung Mima. Dahil nasa hearing ng Congress, tinanong yan. Oo, sinabi niya din. Tinanong yan, magkano ba sweldo mo sa SMNI? Ang sabi niya, 1 million. Per diba? month yun, guys, per month yun. Pero meron kasi akong nakikita dyan. Meron akong nauulinagan na itong pagkakapahiya ng mga makapiling pro-China na mga senador at mga kakampi nila ay gusto nilang ibaling o i-divert yung issue. Kaya kahit na fake news, ginagawa nila. Nagtatagumpay naman kasi eto nga't pinag-uusapan natin. Pero mga kababayan ko, hindi ho natin to tatantanan. Yes. Kasi ang taong bayan, ulitin ko kanina, na sinabi ko na galit po ang taong bayan sa ginawa nila na tatanggol dito po sa nambabastos ng wawalang ya na opisyal ng China. Di ba ang tao, si Mima nando doon sa rally nung kamakailan. Kahapon. Kami ni Mima. Sa Chinese Embassy. Iniwan nga ako ni Mima By the way, guys, pumunta po kami sa rally na yan para makiisa sa mga kapwa natin, mamamayang Pilipino, na talagang tuligsain itong ginagawang pambababoy, ginagawang harassment, ginagawang bullying ng China sa bansang Pilipinas. At medyo nakakalungkot dahil meron tayong 9 na senador na instead na ipaglaban ng ating inang bayan, abay bakit parang kinakatigan nila yung bansang nambubuli sa atin? Kasi parang may mga hangarin nga, may mga sariling agenda na tila umaasa, lalong-lalo na itong nagiging leader ng mga Duterte senators na si Marcoleta. Tama. Na ngayon, parang kulang na lang himurin niya yung yung puwet ng China. Actually, yung mga eksenang ganap na yan, wala dun, durog sila Dahil nadurog sila, ang gusto nilang mangyari mga minamahal, i-divert yung attention. I-divert yung yung issue. Bibigayan na ng tubig. Oo nga, eto nga, nakakahiya po ito kung tutusin dahil tayo po bilang mga Pilipino, gaya nga ng sabi ni Yumaong Bayani Antonio Luna, bayan o sarili. Pinili ng mga senador na to na siyam,
bayag. Ayan. Wala naman sa choice. Wala ba yun? Hindi. alam nyo, matuto tayo sa history. Ito. Pakinggan nyo to sasabihin ko mga kababayan. Oh. Mima at saka Nyulo. Oh. Nung unang panahon ng Hapon, Oh. meron nang makapili talaga. Ito yung mga tao na sinusukluban ng mga bayong. Tama. Yung Ay. mga bayong. Oh. Ngayon, ang mga panahon na yan, sila yung mga nagtuturo ng kapwa Pilipino para ipapatay sa mga Hapon. Isuplong. Sinusuplong nila yung mga makabayan, Oo. yung mga taong nagmamalasakit at lumalaban para sa kalayaan. Opo. Pero may mga kababayan tayo, na katulad nung Siyam na senador, Mm. na talagang bukod sa dinipensahan, pinagtanggol itong Tangaran. itong nambabastos sa ating mga Pilipino, sa ating mga opisyal. Boss Mike, sila yung tinatawag na modern, oo. Kaya nga. Makabagong makapili. Mga taksil. Mga taksil yan tawag yan. Alam nyo kasi, sa totoo silang Boss Mike Mima, ayos lang sana po kung civilian tayo. Medyo naging bayaran ka ng China. Sabihin natin masama, pero ayos lang. Civilian ka. Pero pag ikaw, lantarang, gobyerno ka, kinakampihan mo ang China, gaano kalaki ang atraso mo sa Pilipinas. Napaka-impokrito nyo at napaka-impacto nyo. Di ba? Kahit nga yung pagiging trolls, medyo nakakainis Kasi grabe mga minamahal, mismong si Senator Risa Ontiveros, mismong itong si Jay Tariela, Tama. si Kiko Panghilinan, talagang tinitirada ng Chinese Embassy. Tapos parang tayo pa yung walang karapatang magsalita. Tama. Tinatanggalan tayo ng boses, tinatanggalan tayo ng karapatan, tinatanggalan tayo ng kalayaan na Tama. magsalita tungkol nga po sa ginagawa nilang pambubuli. Pero nagtatagumpay naman kasi yung hangarin ng China. Bakit kanyo? Ang hangarin nila, pag-away-awayin tayo. Yes. At Social disorder. Ngayon, ang nangyayari, Social distance. sa pamamagitan ng mga kumakampi sa kanila, tulad ng mga Siyam na senador, na mga, yan, nandiyan dyan. Pakapili. Yan, yung mga makapiling pro-China at iba pa na mga nasa paligid na tulad nila Mike Defensor Oh. at ni Chavit Singson Oh. at marami pang ibang mga vlogger na sunod-sunuran din.